Just a normal day dito sa puerto ng Baltimore, USA. And since Sunday ngayon, wala sa tayong gagawin. Kaso biglang nag-alarma yung generator number 2 natin. Lube oil high level alarm kahit nakapara naman. Kaya ayun, tinanggal natin yung crankcase cover at in-inspect isa-isa kung ano yung possible cause. Kasi it's either tubig, merong nag-leak sa cylinder head or ewan, kaya yun, chinek natin isa-isa kung ano talaga yung possible cause. So sinarado pala namin yung preheater valve and freshwater valve dyan. And in-inspect namin ni third engineer isa-isa unit kung ano talaga yung rason. So, tingnan namin kung ano nga possible reasons. Kasi normally, hindi naman talaga nag-high level alarm yung generator mode 2 namin kahit nakapara. Kaya parang so strange kasi ngayon lang ito nangyari. Kaya yun, hinahanap namin yung possible cause. So, since malakas yung kutob namin na tubig talaga yung main reason kung ba't nag-high level alarm kahit nakapara naman. So, kumuha na ako ng sample. Yan. At pumunta na agad ako sa control room para mag-water test or lube oil water test. Nung nalagay ko na lahat ng mga kailangan, sinarado ko na yung test kit and nag-start na akong ihalo lahat. So, shinake natin yan. Shake, shake, shake. So, itong water test na to, it took me 1 minute, I guess, 1 minute or 2 minutes para talaga mahalo talaga yung sa loob nun. Para makakuha tayo ng accurate na answer talaga kung ilan yung water content sa lubricating oil ng generator natin. So, kapag 0.5, so, warning na yun na kailangan nating i-renew yung lube oil natin. Pero kapag less than 0.5, acceptable pa naman yun, within sa range pa naman, kaya no worries. Yung result pala ng water test natin is 0.41%, so acceptable pa yun. Since di natin na alam kung ano talaga yung main reason, so gagawin natin mas mag-overhaul tayo. At dahil Sunday nga, sabi ni Hepe na bukas na daw namin i-overhaul yun. Timing naman na nag-alarma yung cooling system namin, yung LT, high temperature, kaya yun, tinanggal namin yung filter at nakita namin puro lamang isda. Yun, so linisan ko yan. Sobrang baho, kaya pagkatapos talaga naglinis ako ng kamay at dumiretso na akong kumain ng tanghalian kasi may bunkering kami pagkatapos, kaya dapat malusog tayo. So while waiting for bunkering, may business na doon dumating, kaya ayun, standby kami sa labas dahil bibili kami ng SIM card. Guys, tinabad akong mag-edit, tinabad akong mag-voice over ngayon, kaya for part 2 na lang yung bunkering tsaka yung testing ng lifeboat at rescue boat ha. Sorry, thank you.